Hello, what's up? So, this is a Realme P4 Lite and today ang pag-usapan natin is kung paano i-optimize ito, paano ang pagtanggal ng mga safe na mga bloatware and yung mga features niya rin i-optimize natin para ready to use na agad, mas ma-maximize nyo yung kanyang performance overall, okay? Yung experience nyo and mas tipid sa battery, mas mabilis, mas responsive, so on and so forth, okay? We can expect much actually. This is just a budget entry-level smartphone. Again, this is Realme P4 Lite. So, ito lang po ang specs yan. So, kung ano man ang optimization na gagawin natin dito, mag-i-improve, yes, mga around 10 to 20% improvement, but that's it. So don't expect much. Pero just in case lang, kailangan nyo talaga na i-optimize ang smartphone nyo kasi ang smartphone nyo ay Realme. Again, itong tutorial na to is applicable sa lahat ng Realme UI. Okay? So, kung interesado na kayo, let's start. So, kung bagong bili ang smartphone nyo or bagong factory reset, start tayo sa pinaka-zero. So, hello daw. Let's go. United States English, dapat yan. Alright. So, of course, sa region, Philippines. Next. Kung may SIM card kayo at wala naman kayong Wi-Fi, i-insert nyo na muna yung SIM card nyo and then connect nyo sa mobile data kasi kailangan nakakonect na agad sa mobile data. Otherwise, kapag hindi nyo ginawa ito, hindi mag-i-install yung mga bloatware. Okay? Useless din kasi na ipagpaliban nyo pa yung installation ng bloatware. As soon as nag-internet din naman kasi kayo, papasok din yung bloatware na yon, hindi nyo na masusundan ito. Kulang yung mga bloatware na tatanggalin natin. Remember, i-on nyo rin naman ang mobile data nyo at internet nyo or wifi nyo at some point, like kapag kakailangan nyo na ng messenger, mag-install na kayo ng mga apps, o mag-on din naman kayo ng internet. So, gawin nyo na to para isang bagsakan na lang. So, insert nyo yung SIM card nyo para sa mobile data, pero ako hindi. Para mas mabilis, Wi-Fi na lang. So, next, skip lang natin to. Connect ko muna saglit sa Wi-Fi. So, yung connected na tayo, diretso. Hintay lang tayo ng konti. From here, of course, don't copy dapat. Mas maganda mga fresh install talaga. Login muna ako saglit. And you should do kasi importante to. Again, kailangan kompleto na yung bloatware para wala nang pahabol na tatanggalin later. Okay? Tatanggalin na natin sa isang bagsakan. Okay, nakalagin na tayo. Diretso. So from here, pag nakarating na kayo dito, off nyo po itong allow scanning para yung mga laging online ng mga apps ay hindi laging na gumagamit ng wifi nyo. Kahit nakakonect na kayo sa sarili yung wifi, mag-i-scan pa rin yung mga yan for other wifi connections. And then, send diagnostic off din. So dalawa po yung in-off natin, allow scanning and this one. Alright, more, accept, don't back up, skip na muna natin to, continue. Pagdating nyo rito, next nyo lang muna yung saglit and then no thanks. Okay? Kasi kapag inayaan nyo naka-on yan, yung AI niya na built-in sa Google is laging online, laging makikinig talaga. Although nakikinig pa rin naman talaga sa Google, but mas malala kasi kapag naka-on yung AI. So, mas maganda on-call na lang yung AI. Nandiyan pa rin naman po. Hindi po natin tinanggal kasi hindi naman talaga tatanggalin yung kasi part yun ng AI. Later, try natin tanggalin yung mga access niya talaga, mga shortcuts ng mga apps. But right now, kailangan hindi nyo na siya i-on. Okay? No thanks. Okay, from here, marami tayong i-off. Recommended service, off po yan para hindi po siya nag-update lalo na pagtulog kayo. Wallpaper carousel, naka-off dapat. Intelligent search engine, naka-off. Disagree. Global search, naka-off din dapat po yan. Turn off. App market, again, kung hindi nyo gagamitin ng app market, off nyo na lang po yan kasi meron namang Google Play Store. So, off na lang po yan. Recommend ko po yan. Again, these are recommendations. Kung may mga features kayo na nakita na pinapa-off ko pero kailangan nyo pala, gagamitin nyo pala, huwag nyo i-off. Skip nyo na lang. Okay, user experience, off din. System stability improvement, off din. Okay, done. Get started. Tell natin loading saglit. So, yun. Unang-una agad, kung hindi naman sa inyo importante yung mga widgets kasi gumagamit talaga yan ng chipset resources and battery in the process. So, paki-remove na lang. Pero again, kung importante sa inyo yan, huwag nyo remove. This one, remove din. Long press nyo lang ha, long press para ma-remove. Remove nyo rin to. Long press, remove. Remove. Wala na, yun lang. Alright. So, kung mapapansin nyo, pagka nag-swipe tayo sa gitna, mayroong lalabas na ganito, global search yata tawag dito. Hop, ayaw. Yun. Medyo mabagal lang. Mamaya tatanggalin natin yan kasi nasa app manager yan. So, exit muna natin. Another thing is kapag nag-open kayo ng app drawer, is lalabas yung keyboard tsaka search, which is hassle. What if alam mo naman yung app nasa harap mo na, kaya ito, sample. Pasok tayo sa app drawer. Yan, may ganyan agad, oh. Di ba? Nangungulit. Disagree. Ulit. Okay. Keyboard. Aba, wala. Himala. Hindi siya nag-up ngayon. Siguro okay lang. But anyway, still turn off pa rin natin. So from here, sa app drawer tayo ha. Dito sa pinakataas mayroong gear icon. Okay?
Yun, pansin yung animation ng nakakatagal lalo yung animation, mas tumatagal yung response. Mamaya off din natin yan ng hindi kailangan ng developer options. So, intelligent search kanina in-off na natin. Show up suggestions off pa rin yan. Okay? Display keyboard, pansin mo, naka-off na pala kaya ayaw lumabas kanina. But make sure lang na naka-off talaga yan. Okay? Off nyo lahat ito, wala kayong i-on, wala kayong ititira. Para pagka ina-access nyo yung app drawer is ganyan lang siya. Ayan, simple lang. Hanapin mo. Mag-swipe ka na lang. Kung inahirapan ka hanapin, alphabetical no? May alphabetical naman yan eh. So, jump siya sa alphabet. But anyway, yun yung basic na sa app drawer pa lang. Okay? Now, punta tayo sa settings saglit. Right now, I believe na i-install si Google or yung phone ng mga bloatware sa background. Hayaan muna natin yung mga yan. Hayaan sila makompleto, ika nga. Para isang bagsakan na lang mamaya. But anyway, ano ba? Dapat magdadagdag pa rin yan eh. But anyway, settings. So, isa-isayin natin ang settings para ma-optimized. From the top, start tayo sa wallpaper style. Okay, dito marami na tayong babaguhin actually. So, unang-una, home screen. Dito sa home screen layout, sagad mo sa 5x6 para mas marami kang app mailagay. Back again. Lock screen naman, dito mas marami-rami. Shortcuts. Okay? Kung mapapansin nyo, sa lock screen, papakita ko sa inyo saglit. Sa lock screen is may dalawang app na nakaabang doon. Kung gusto nyo na malinis yung lock screen, na walang nakalagay sa mga magkabilaang side, orasan lang, at saka date, is gagawin nyo to ngayon. So from here, left, may nakalagay doon na Gemini AI, none. And then sa right, yung camera, none. Or, kung gusto mo, bigyan mo sila ng ibang designation, pwede rin po. Okay, left, iba rin ang designation, pumili ka. Pero again, option nyo yan. Para sa akin, mas gusto ko lang na malinis tingnan, kaya none. Okay, back. Dito naman sa add text on lock screen, importante rin po ito. In case na may makapulot yun ng smartphone nyo, naiwan nyo, nalaglag or something. What if mabait or mabuting tao yung nakapulot and gusto niya isoli yung phone kasi hindi niya alam kung paano kayo kukontakin, nakalak yung screen. Diba? So, the best thing to do is mag-iwan kayo ng emergency contact. Like, email, sa sitwasyon ko, sa phone ko kasi nakalagay is yung Gmail ko. Wait, yun, Gmail. See that? So, you can put Gmail or phone number ng nanay tatay mo. Wag yung number ng phone. Kasi nga, isusoli eh. Paano ka makukontak kung yung phone na nawala, ang tatawagan mo rin. So, useless, diba? So, ang ilagay mo rito is contact number ng ibang tao like yung nanay, tatay, kapatid, partner mo, anak mo or someone na pwedeng kontakin kapag ka may nakapulot nito. In case lang naman na mabuting tao ang nakapulot. Anyway, like kunwari, 0912345678 Yun lang. And then gusto mo, ilagay mo na rin yung pangalan. Like, ilagay natin kunwari, Kotman, yung save. So, pagka nakalock ang screen, nandiyan yung nakalagay. Yun, no? So, kapag kami nakapulot, pwedeng kontakin. O lagyan mo na rin instruction. Mas maganda siguro lagyan ng instruction, no? In case of emergency contact. Yun, lagay mo ng ganon. Contact. Then, ilagay mo yung number or email. Mas maganda number para urgent talaga. Pag email kasi, baka hindi matanggap agad. So, lagay lang natin yung number. Kunwari lang, 0912345678 Save. Lock screen, check natin. O, di ba? Pwedeng kontakin yung number na yun ngayon kung mabuting tao makakapulot. So, what else? Show notification on lock screen, dapat naka-off yan. Kasi, kunwari may nakapulot or magnanakaw naman nakapulot. Okay, magnanakaw or masamang loob ang nakapulot. Di ba, mabuting tao, gusto nila ngayong i-off ang wifi mo and mobile data. Kasi kapag naka-on yan, supposedly, ewan ko lang kung gagana. Kasi may mga phone na hindi gagana to eh. Pero nakalagay yung settings, no? Hindi gumagana. Supposedly, naka-on yan. Pag naka-on yan, ang mangyayari, anytime, kahit nakalak yan, okay, madaling i-access tong notification. So, pwede nilang i-off agad yung Wi-Fi. Diba? Dali lang i-off. Nandiyan kasi, ganoon din sa mobile data. Madali lang i-off. Hopefully, gumana to kasi, again, may mga phone na hindi to gumagana eh. Pag in-off natin yan, dapat hindi lalabas ang notification. Kagaya nito. See this? Nakalock. See that? Hindi yan ma-access yung notification. So, hindi ma-off nung makakapulot nito yung mobile data. Okay? And dapat meron din tong power of verification para hindi rin pwedeng i-off saglit. Pero mamaya, check ko. Alam ko meron dapat to eh. Pero, again, naka-off na dapat yan. Dapat hindi nalalabas yung notification sa lock screen. So, lock natin. Try nga natin.
Wala, sabi ni. Isa to sa mga ganong app eh. So may yung feature na yun ay useless dito sa Realme UI na to, sayang. Anyway, hayaan na natin yan. Next setup is double tap to lock. Of course, para hindi po agad masira yung power button. Usually kasi, isa sa mga unang nasisira sa smartphone is yung power button at saka volume rocker. Kasi may napipindot, syempre nalaspag, minsan basa ang kamay, so on and so forth. So, mas maganda may ganito kayo. Double tap to lock. May isa pa itong feature na kailangan i-activate bago talaga ito gumana kasi hindi to applicable sa home screen. Applicable lang yata to sa, check natin na, para matikot natin. Naka-on na yan. So, double tap. Ayan, nakita nyo, nagdagdagan na yung mga bloatware. Kaya sinasabi ko, hayaan natin, naka-on yan eh. Hop. Oh, yun. Okay, gumagana pala siya. Lock. Wala, ayaw pa. So, mamaya. Ayun. Anyway, gumagana. Pero sa lock hindi. Basta meron pa yung isang i-on pa ulit. Double tap to lock muna yan. And then, wake screen for notification of course. And then, touch disable kapag ka nasa bulsa. Of course, dapat naka-disable yung touchscreen ng phone pag nasa loob ng pocket. Okay, so, on mo yan. And then, what else? Recent Task Manager naman, dito naman, recommend ko is basic lang. Dapat ang i-on nyo lang dito or i-unlock nyo lang ay yung messenger nyo and other messaging apps like Viber, WhatsApp. Basta importante na kailangan nyo yung messages na updated kayo lagi. So at this point, from here, ang ihanapin nyo lang is yung messenger. Wala palang messenger dito. Pero pag may messenger na i-on nyo yan, and siguro ang makapapakita ko sa inyo ito, Gmail, and then messages, and the call, phone. Yan. Yan ang tatlong yan. Again, kung meron kayo may dadagdag like WhatsApp, Messenger, Viber, Telegram, i-on nyo rin para hindi na-delay yung notification nila. So what else? Nabasa tayo sa wallpaper and style. Lipat naman tayo sa special features dito. Special features, gusto ko lang ipakita sa inyo na meron siya mga ganitong app lock, private save, hide apps, okay? In case na kailangan nyo yung mga ganyang features. Pero hindi ko lang ipapakita yan kung paano gamitin. Guess nyo naman na siguro yan. Kayo na lang mag-activate yan or mag-setup kasi kailangan niya ng, alam nyo na, kung kayong, ano yung importanteng kailangan nyo itago na app or i-lock na app. And then, dito sa notification, yan, importante to. Just in case lang, baka importante sa inyo to na naka-on. Why? Kapag may dumarating ng mga notifications na medyo na nalagpasan nyo or something, pwede nyo i-review rito. Maganda to actually kapag ibibigay nyo ang phone na to sa anak nyo or sa jowa nyo para kahit burahin nila yung mga notifications, mga messages na dumating, pwede nyo reviewin dito. Okay? For ako, personally, ino-on ko yan kasi minsan may nakakaligtaan ako ng mga balikan ng mga Gmail, dito ko nire-review. Ano ba ngayong maghapon ang mga dumating na messages? Like this one sa aking nating phone. So yan, meron yan. Meron akong pwedeng reviewin. Now, recommend ko rin na i-on yan. Again, for personal use. Pero if not, pwede namang i-off. Again, you can skip yung recommendations ko rito. Hindi lahat kailangan yung sundin. Pwedeng mag-skip kayo pag alam nyo hindi yun pabor sa inyo or hindi magiging useful sa inyo yung mga nire-recommend ko. Hindi lahat required kayo sundin, okay? Magkakaiba rin tayo syempre ng mga preferences. Pero again, these are my recommendations. Now, kung okay na tayo dyan, lipat na tayo sa security and privacy. Okay, from here, baba kayo sa pinakababa. Alright, from here, advanced protection, meron tayong ganitong feature, itong device protection. Kaso pag in-on nyo po ito, hindi na kayo pwedeng mag-install ng APK. Basta-basta, meron na po siyang black ika nga. For regular user, non-techie, pwede nyo pong i-on yan for safety reason kasi pwede nyo pong i-lock yung phone pag na-detect nyo na parang ninakaw yung phone mo bilang hinablot or tinakbo. That's, kaso nga lang yun nga, ito yung problem sa isa pang features niya na hindi na kayo makakapag-install ng mga APK dito basta-basta. So, i-on nyo to, depende sa preference nyo. And then the other one here, sa pinakababa kasunod lang niya, yung more security, this one, advanced protection yung kanina. This one is nandito yung feature kasi na require password to power off. Okay? So, again, these two, possible na hindi rin gumana rito sa phone na to, pero we can try. Okay? On natin. So, hindi na po siya pwedeng i-off nang hindi ina-enter yung PIN. Okay? Anti-theft to. Pag ninakaw, tapos ayaw na magnanakaw na makakontak kayo, hindi niya ma-off ngayon hanggang di niya ina-enter yung password. Okay? Pero sa notifications kanina, wali na agad eh. Pero let's see kung gagana rito para mas maganda makita nyo rin kung nag-work ang feature niya dito sa Realme na to. So, naka-on na. Atras tayo ng konti tapos naka-lock dapat. And then, try i-power off. Then, ito pala. So, yun. Try natin i-power off. Mukhang hindi siya nagpa-power off. Okay, so that means nag-work yung ganung function. Ayun, nung in-unlock ko nag-power off. But anyway, that's what I'm talking about. Kailangan mo siyang
unlock. So, nag-work yung function na yun. That's good. Good job, Realme, kung nag-work nga talaga siya. Nice! So, require muna password bago siya ma-power off. I-on nyo po yun. Okay? Hintayin natin bumalik muna siya. And we're back. So, balik tayo dun sa security. Tayo na settings na yan. Balikan natin yung settings kanina. Okay, again, sa security and privacy, where was that? More security. Yun lang naman yata yung feature na kailangan natin. Yun nga lang. Okay? Again, naka-on, dapat itong require password to power off. Importante po yan para in case manakaw, pwede nyo pa makatawagan yung phone. Hindi nila magagawa ng paraan yun. Okay? Hopefully, always mag-function tong feature na to. Kasi may mga phone na hindi siya nagko-function na maayos yung ganung feature na yon. Sayang, anti-theft din sana yon. Anyway, yun lang yung kailangan kong ipa-on sa inyo. And then, what else? Labas na tayo sa security. And then, lipat naman tayo ngayon dito sa battery saglit. Saglit lang to. From here, battery percentage paki-on. Kung, I don't know kung okay sa inyo na yung battery, walang percentage na nakalagay. But sa akin kasi importante yan. Gusto ko nakikita ko ilang percentage exactly. Yun lang naman. And then, under battery pa rin, so dito sa pinakababa, app launch management. So, dito, yung mga apps na ayaw yun basta-basta tumatakbo, nagra-run pagka ina-on nyo yung phone, is i-off nyo rito, okay? So, lahat to i-off mo yan. Magtira ka lang ng isa, like yung Messenger siguro. Again, yung importante lang ang i-on mo rito, Messenger, or wala pa pala akong Messenger dito. Yun lang. Basically, kung meron kayong ganon, na like Messenger na. Kunwari, ito yung Messenger. I-on nyo lang yan. Okay? Kunwari lang yan. Again, messaging app lang i-on nyo rito. I-off nyo yan pag ganyan. Secondary app, ganun din. Off nyo yan. Piliin nyo lang yung mga priority nyo na mag-run agad pagka nireboot yung phone. Okay? Labas na tayo. Dito naman sa close apps, when screen is locked, iyan. I-all mo. Okay? Ang itira mo lang again yung Messenger o any messaging app. Kasi syempre, alam ko, habol nyo na hindi delay yung mga apps. Yung mga chats nyo, mga Gmail, Viber, WhatsApp, so on so forth. So, that is why i-close mo lahat, itira mo lang, kunwari lang, itong Facebook, yan. Para hindi siya magko-close pagka nakalock ang screen. Okay? Yun yung word eh. Close apps when screen is locked. So, lahat yan magko-close except dun sa i-off mo. Okay? Pero Facebook is malakas yan sa battery. So, ang itira mo lang again is messaging app. Yung pang-text na app, yung Messenger, yung Viber, WhatsApp. Kung ano importante, i-Gmail yan. So, yun. Importante yan. Kaya, daanan nyo yan. Kailangan repasuhin nyo yan. And then, from here, what else? Ito. Accessibility and convenience. Okay, accessibility again. So, papansin nyo, yung slide na animation na yan, kung kagaya nyo ako na mainipin na medyo big deal sa akin na gusto ko instant yung response pag pindot, agad-agad nagre-response, in-off ko yan, okay? So, yan yung animation. Yan yung ganong slide pa, mag-i-slide pa siya ng ganon. So, punta kayo dito, accessibility, and then punta kayo sa color and motion, and then remove animation. So, from this slide pa to this, instant na yan. See? Lipat agad siya. So, yun lang naman. And then, from here again, huwag muna kayo lalabas. Accessibility and convenience. Gestures and motions muna. Yun. So, from your screen off, ayan. Screen off gestures on, and then double tap to turn on off screen. Okay? Importante rin yan. Again, para ma-preserve natin yung mga buttons natin. And then, yun lang. Isa lang. And then, labas ulit. Ito, hindi ko na ipapa-on kasi medyo malakas sa battery ito kapag every time na ginagalaw mo yung phone is nag-check siya ng screen, nag-on ng screen. So, hindi ko na to ipapa-on ngayon, simula ngayon. And then, what else? Ito na yung isa. Yung kanina yung problem natin, pag pinindot yung power button, AI agad yung nagre-react. See? So, hassle. Sa mga kagaya ko na ayaw ko ng ganon, click nyo lang itong power button, switch nyo sa power menu. So, balik siya sa power menu. Pag pinindot to, power menu dapat ang lalabas. Okay? So, yan lang naman. And then, what else? OTG, nandito nga pala yung OTG connection. Sa most smartphones ngayon, actually, is automatic naka-on yung OTG connection. Pero dito, kailangan mo siyang manually na i-on-off kapag may sasaksakan USB. So, just in case na hahanapin mo, nandito po sa accessibility and convenience yung OTG na switch. Okay? And then, get recommendations, off nyo po yan. Alright? Mga ads yan and bloatware eh. So, labas na kayo? Okay na yan? Tapos, dito naman sa system and update, pasok kayo sa software update and then please turn off yung yan. In-off na natin to kanina sa initial setup. Kung hindi nyo na off yun, off nyo ngayon. And then dito naman sa auto download,
do not allow. Okay? Dahil din-disable na natin yan, manual na siya ngayon napapasok. Mag-iingi muna siya ng paalam sa'yo kung gusto mong i-download muna yung update then saka mo install. So, disable mo muna, okay? Don't worry, anytime pwede mong i-check in yung update by turning it back on again dito sa Wi-Fi or mobile data, okay? Pero, I recommend off mo na lang kasi hindi rin naman ganun kaganda ang mga software updates ni Realme, okay? And then, back na tayo. Back. Dito naman sa keyboard input method, pasok tayo saglit. Manage keyboard, off nyo po itong Google Voice Typing. Okay? Recommend ko lang naman yan. Pero kung ginagamit nyo yung Google Voice Typing, huwag yung pakialaman. Okay? And then sa Gboard mismo, settings natin. Mapapansin nyo, Enye pa ito. Sa setup natin siya ngayon sa QWERTY lang. Okay? And then off natin to ngayon. Yeah, QWERTY. Done. Meron pa tayo isang babaguhin. Okay na pala. Philippines na pala yan. Kapag USA pang nakalagay dyan, babaguhin nyo pa talaga yan. So from here, pag-add kayo dito ng ganon. Pero since nakalagay naman na is no need na pala. Kasi ang point niyan is yung peso sign at saka yung ibang mga pang Pinoy na mga sign is naka-automatic na naka-display sa phone. But anyway, ma'am, ang point ko parang ganito. Pakita ko lang sa inyo saglit. Sa setup muna natin bago ko pakita sa inyo yung tinutukoy ko. Preferences, number row, lagay nyo na yung number sa taas ng keyboard. Para hindi na kayo hahanap pa ng maglo-long press para lang sa number. Nakahanda na yung number sa taas. And then, emoji keyboard of course, dapat yan. Suggestion strip, off nyo yan. O, kung okay lang sa inyo. Pero again, kung importante sa inyo yan, hindi nyo kailangan sundin. Double space, okay po yan. Touch and hold for symbol. Touch and hold keys for symbols. On nyo po yan. Key vibration, nasa inyo yan. May ibang tao gusto yan na may vibration or haptic. So, on, off, depende sa inyo again. Okay na yan, labas na tayo. Again, pwede nyo i-off tong dalawang to, depende sa trip nyo ha. Labas na tayo. And then sa theme, of course, kayo napipili ng theme nyo. Bahala kayo dyan kung puti or black. Correction suggestions, ito. Gusto ko i-off sa inyo to kasi hassle to madalas. Off, auto correction, spell check off, grammar check off. Don't suggest offensive words. Off din yan. Ititira nyo lang yung auto capitalization. And then sa glide typing, off nyo po lahat yan. Yes, mas makakatipid po kayo sa battery actually. Voice typing, off din yan. And what else? Yun lang naman yata. So that's it. So ang ending yan ganito na. Kapag nag-type kayo, testing lang, lalabas is yan. See that? Kita nyo yung peso sign, nandun na, nakahanda na. Hindi nyo na siya hanapin dito sa dollar. Saan ba yung dollar? Wala na rin yung dollar pala. Pag gusto nyo pa rin yung dollar, long press yung peso, doon yung dollar. Dati, dollar yun nandyan, tapos hahanapin nyo pa yung peso as another option. But here, peso sign na siya. And of course, yung numpad or number keyboard is nasa taas na ready na rin. Hindi na rin kayo mahirapan mag-type ng number ng extra pa na long press. So, balik tayo doon. Labas na tayo dito sa system update. Now, pwede na natin pakialaman ang apps. Sa bloatware na tayo ngayon. Okay. So, just so you know, meron pong app cloner ito ha. Just in case naka-importante sa inyo yan. But anyway, lipat na tayo ngayon dito sa app management. Yo. So, bago ang lahat, kailangan naka-on yung show system. Make sure yan, naka-show system. So, isa-isayin na natin. Ready? Let's go. Una-una, Agoda. Uninstall. Okay, lahat nga po pala nang ina-uninstall natin is wala na po talaga yun. Pero pag disable, pwede nyo pambalikan para i-enable. Nandito pa rin yun. Uninstall lang ang mawawala. So, kung gusto nyo mabalik lahat yun at hindi nyo kasi tanda, factory reset nyo na yung phone. Again, para sa mga uninstall. Pag disable, nandito pa rin po yun, balikan nyo lang, i-enable nyo lang ulit. Okay? So, ano pa sunod? Amaze Go, uninstall, hindi natin kailangan. Again, another reminder, kapag kailangan nyo yung app na pinapa-uninstall ko o dinidisable, pag kailangan nyo, huwag nyo sundin. Skip nyo yung app na yon. Pero pag hindi naman, okay lang, sundin nyo na lang tong tutorial ko. Market, importante ba sa inyo yan? I recommend na disable na lang yan. Bigo Live, importante ba sa inyo yan? Kung hindi, uninstall. Loading, hintayin natin. Usually may loading siya, medyo hassle. Mabagal eh. So, what else? Black Blast, uninstall. Loading ulit. Basic Daydreams, disable. Booking.com, uninstall. Dalawang calendar app, di mo kailangan ng dalawa dyan. Pumili na lang kayo kung anong gusto nyong gamitin. Itong sa Realme ang tatanggalin ko. Mas ginagamit ko kasi yung Google Calendar kaysa dito. Candy Crush, uninstall. CapCut, uninstall. ChatGPT, ginagamit nyo hindi. Uninstall. Google Drive, disable. Fitbit, disable. Itong Game Center,
mga games lang din naman yan, parang Google Play Store for games ng Realme. Mapapangit din naman ng mga games. Pero again, kung gagamitin nyo, wag nyong disable to. Pero ako, disable ko na lang ito. May Google Play Store naman eh. Itong Gemini, disable. Global Search, disable. Yan yung kanina sa home screen. Ngayon, disable na siya talaga. And then Google, safe po itong i-disable kasi hindi po ito yung totoong Google talaga na GMS. This is just the Google app na kailangan ng Gemini. Google One, disable. Again, kung gusto, nagbago isip nyo, pwede nyo balikan yung mga disabled na yan and enable nyo ulit. Google TV, disable. Google Wallet, disable. Home, Google Home po yan, disable. May Instagram ba kayo? Kung wala, uninstall. LinkedIn, uninstall. Lock Screen Magazine, disable. Mahjong Blast, uninstall. Market Feedback Agent, disable. Google Meet, disable. Meta App Installer, disable. Meta App Manager, disable. Meta Services, disable. May Netflix ba kayo? Kung wala, uninstall. Phone Manager, disable. Lakas yun sa battery, yung Phone Manager na yan. Google Photos, hindi mo kailangan siguro yan kasi meron namang gallery. Pero again, pwede mo skip kung gagamitin mo yan. Realme Community, uninstall. Shopee, baka malamang ginagamit nyo yan. If not, uninstall nyo na lang din yan. Spotify, meron ba kayo? Kung wala, uninstall. Temu, kung hindi nyo gagamitin, uninstall. TikTok, baka ginagamit nyo yan. Pero Tile Explorer, uninstall natin yan. Vita Mahjong, uninstall. Wallpaper Carousel, disable. Weather, disable. Weather Services, disable. Again, kung ginagamit nyo, skip nyo. And finally, YouTube Music, kung hindi nyo naman ginagamit yan kasi may YouTube naman na kayo, disable nyo na lang din yan. Now, test natin siya kung save ba yung mga tinanggal natin, okay? For now, ayan, nakita nyo, ito na lang yung natirang apps. Okay? Pwede nyo pang tanggalin yung iba dyan, like itong files, Google Maps, kung di naman importante sa inyo, tanggalin nyo na yan. Shopee, YouTube, yeah. Again, pwede pang bawasan. Pero ito na lang yan. Ito na lang yung header na apps. Ito na lang yung natirang apps. So now, test muna natin saglit kung safe siya. Restart natin. O, kita mo, mag-work nga yung require password bago siya ma-turn off. That's nice. Good job, Realme. Very good yan para sa mga anti-theft na feature. Imagine nasa budget category lang ito. Budget entry level pero nilagay nila. Yung iba kasing budget entry level, wala ito. Actually, may mga na-encounter pa ako na mid-range na phone na wala yung ganun. Yung require password to power off. So, good job and okay yan, Realme. Again, this is Realme P4 Lite. In case na interesado kayo, may review tayo nito sa channel. Yung full review, detalyadong review. And ito po yung specs dyan. Yes. And nasa around 7,000 yata to 6,000 pesos. So, yeah. Good to for mga tropa natin, mga riders. Yeah, for Google Maps, Waze. And kung backup phone naman, pwede rin. Yeah, okay din naman siya. Anyway, watch nyo na lang yung full review. Or, actually, para sa price nito, goods na rin to. Okay, not the best pero goods na to para sa price tag niya. Since ang hirap naman magreklamo kung ganito na rin naman kamura. Kasi ngayon nagtataasa na po ngayon ang smartphone prices. Especially sa mid-range category. Nako. Yung iba nga, same specs nito halos pero above 10,000 yung price tag. So, lugi kayo dun. But anyway, ayusin lang natin. Ayos ko lang siya saglit ha. Para makita nyo na isang page na lang kailangan natin. Kasya na tong lahat ng to. Or bawasan nyo kung gusto nyo. Like, kunwari, ayaw nyo namang ilagay dito, pwede naman. Of course, kayo ang pipili ng design nyo. Ayoko nito. Kayo naman ang pipili ng gusto nyo. So, wala nang up and down. So, pag nag-swipe tayo, wala na rin yung global search. Talagang dito na lang yan sa notifications and so on and so forth. And then what else? Pwede nating dagdagan pala dito. Yan, 5. Pwede na siyang 5 ngayon. And ito lang yung apps niya. Okay? So, yun na yun. So, nakita nyo, nag-reboot naman siya. Safe siya. Wala po problema. And this time, mas mabilis na yung phone. So, pag in-open natin, usually, depende lang sa internet yung speed niya ngayon. So, yun. Alright. Yun. Hintayin na natin internet. But anyway, supposedly yan, mabilis na yan. Mas mabilis na yan kaysa normal. So, from entry level to slightly 10 to 20% na mas optimized na siya at mas responsive ngayon si Realme P4 Lite. So, yun lang naman. I hope naging helpful ito. I would recommend na sundin nyo na lang step by step yung mga ginawa ko para
ma-maximize nyo yung paggamit, yung performance ng smartphone nyo. Okay? So kung gusto niyo yung mga ganitong video, I hope consider nyo mag-subscribe, like, and share. And also, if makahawak ako ng iba pang smartphone na brand naman, nagawa na natin ng Infinix, ang HyperOS, and now yung Realme. Try ko sa ibang brand, yung Vivo, Oppo, kung makakakuha tayo ng ganong smartphone para turuan ko rin kayo kung paano i-optimize. So, for that, I hope consider nyo mag-subscribe para updated kayo sa mga ganong klase ng video or any tutorial. Actually, lahat ng tutorial halos na pwede nating turo sa inyo about smartphone is nilalagay natin yan dito sa channel. Hindi lang tayo dito puro review. Okay? Hindi lang tayo dito puro test ng mga products. Nagtuturo din po tayo dito para ma-optimize and even sometimes tweak din yung mga performance ng smartphones. Explore nyo lang tong channel. Ang daming pong video rito. Almost 1,000 na yata if I'm not mistaken. Sa dami, at least 1 or 2 na mga videos dito is makakatulong sa inyo or possibly baguhin pa ang buhay nyo. Wow! Joke lang. But anyway, I hope consider nyo kahit subscribe na lang. Okay? This is Rain Manguera. I'll talk to you again soon. I'm out.